PhilHealth. No? Kung ano na ho ba nangyari dyan? Kasi nakikita ho natin sa mga social media posts na kesyo pinababalik ng Supreme Court yung pera na tila ninakaw. Hindi, tanong lang ho yun. Ha? Nilipat. Wala pa naman sinasabing nanakawin nila, pero nilipat lang. So dapat para sa PhilHealth pero napunta sa ibang bagay. O di ba? So ang tanong, may babalik po ba 'yon? Wala ho bang yung ganun-ganun na lang 'yon? Wala bang mananagot? Hindi pwede 'yon, di ba? Kasi kung sinabing mali yan, sandali. Dapat may managot. Hindi pwedeng ganun. Kaya alamin po natin sa isa sa mga bumusisi niyang issue na yan, di ba? At sila din ho ay nagsampa ng patungkol ho dito sa budget. Actually, isipin niyo mabuti ito mga kababayan. Ha? Ito po ay parte lamang ng anomalya dito sa budget. Okay? Ito po ay parte lamang po, hindi lang ho ito yung PhilHealth na issue na ito, hindi ho yan yung pangkalahatang issue. May issue pa ho na iba doon sa budget, doon sa winalang niya sa budget. Yung blank na na finila pa ng ewan ko kung sinong technical group yan. Pangalawa, ito sa PhilHealth, yung pag-transfer ng budget kahit hindi naman nagagampanan ng tama ang trabaho ng PhilHealth. 'Di ba? Na dapat talagang binabayad sa mga ospital. Ang dami nga ho nilang utang pa. Pangatlo, yung dapat ang pinakamataas na budget sa GAA ay yung edukasyon. Batas po yan na dapat sinusunod, pero yung mga yan hindi ho nasunod na maayos. Kaya nga ho mga kababayan, etong PhilHealth lang ho ito. Yung sabi nga nasa lang yan. Nasa tip pa lang yan. Hindi pa ho yan yung pinaka-anomalya. Pero dito pa lang nakikita natin na kahit to Supreme Court medyo napansin na meron talagang problema dito sa budget. Winalang niya. Kasi alam naman po natin kung ano nangyari sa budget sa Pilipinas. Ipinamigay sa ayuda. At yung ayuda na yan, inalat doon sa mga congressman na kaanib nila, di ba? So, yung mga congressman na pumirma ng impeachment, ang balita natin dyan, meron daw talagang inalat na ayuda sa kanila. O ikaw, ano ka? Dito ka, meron ka. O ikaw, meron ka ayuda. O ayan, bibigyan ka namin para sa distrito mo, para manalo ka. O di ba? Ganun daw nangyari. Pakinggan natin ng paliwanag ni Attorney Vic dito. Yung tantamount, di ba? Yung anak ng mga di ba? Totoo. So yan yung pinaka-summary nung pero mahaba pa ho itong paliwanag at meron pa pong anomalya na ibinulgar si Attorney Vic. Ay naku po. Yung mga kaibigan yan, yung tinatanong ng Supreme Court. Bakit hindi automatic na ginagawa yan? Kasi nagpapalusot po yung PhilHealth, nagpapalusot sila na kahit meron na daw batas, hindi daw na nagturo pa nga ho sila Hindi lang naman po sa administrasyon daw ni Marcos ito nangyari na hindi nagiging automatic yung pagkaltas doon sa sin tax. Ano po ba yung sin tax? Yan po yung nagsimula yan RA 10351. Tapos nung 2012, ngayon naging RA 11467 2020, in-expand yan kasama e-cigarettes at saka sugary drinks. Yan po yung tatlong pinagkukuhanan: alcohol, tobacco products, kasama yung sigarilyo, lahat-lahat, vaping products, sweetened beverages. So merong porsyento doon sa tax na binabayaran ng mga kumpanya na yon. Yung sabi nga ni Attorney Vic, 80% ay dapat matik na. Hindi pwedeng galawin ng Kamara, hindi pwedeng galawin ng Senado dahil ito'y Republic Act. Ibig sabihin, batas ho ito. Hindi ho ito
pwedeng baguhin ng GAA yung sa budget. Hindi ho nila pwedeng kalikutin yan kasi matik ho yan. Hindi pa pwedeng sabihin ng Department of Budget Management at sasabihin ng presidente, hindi, ganito lang ialat ninyo. Hindi pa pwede. Bakit kanyo? Kasi nga ho, batas po yan. So matik yan. Matik, pag merong syntax, yung kinuha syntax na yon, 80% yon, according to Attorney Vic, at yan po ay diretsyong mapupunta na sa PhilHealth at gagamitin ng PhilHealth yan para sa mamamayang Pilipino. Saan po ba? Sa mga benefits ng PhilHealth, like sa ospital, lahat po dapat diretsyo ng punta dyan. Yan ngayon nagtataka sila, bakit bakit pinakialaman? Hindi po pwede yun. Kaya nga sabi nga 'di ba ng Supreme Court Justice na si Ko ay ibalik. Dapat hindi ganyan. Ang dahilan pa nung pasensya na do sa ASIC ng PhilHealth, hindi kasi hindi naman nangyayari yan kahit sa ibang mga administrasyon. Sabi pa nga nung judge sandali, hindi na yun na pinag-uusapan natin. Ito na. Dapat kayo, kung may problema pala at hindi nagagawa yan, sabi nga niya, dapat ayusin yung board. Diba? Ibig sabihin yung mga board member ng PhilHealth. Kaya importanteng maunawaan natin to kasi batas po ito. So, itong tinatawag sinasabi nga ni Attorney Vic yung malversation ng funds. Ibig sabihin, ito po'y isang krimen na kung saan ginagamit ang publikong pondo sa ibang bagay. Maling paggamit, maling paggamit po ng pondo. Tulad nito. Kasi ito, may batas. Dito mo lang gagamitin yan sa health. Okay? Yung syntax. Hindi mo sinunod yun. Bilang pinuno ng PhilHealth, pwede kang kasuhan ng malversation. Diba? Bakit? Hindi mo tamang ginamit yung budget. Kaya nga, hindi ho magtapos dito. Sana, hindi lang magtapos sa ipababalik. Kasi when you say pinabalik ng Supreme Court, ibig sabihin, there is a problem. Ibig sabihin, talagang merong anomalyang nangyari. Di ba? So yun ang sinasabi ni Atty. Vic dito, dapat makasuhan po yan. Funding dito sa isang proyekto na ito. Tapos, nireveal ng judge na sandali, meron ng dyan meron ng inutang ng Pilipinas mula sa Korean Bank. Naku, ito na naman yung mga Korean. Magkano Korean? Di ba? Ito na naman. Meron na tayo inutang dun sa Korean Bank na yon. Tapos, inalat na doon sa proyekto na yun. Bakit pa kinuha dito sa PhilHealth, pinalipat pa doon? Naku po, patay tayo dyan. Talagang sobra na ho ang ganid. Alam mo, meron ako nakausap na official kaganina. Kapon pala. Ang description nila, ganid na talaga sa pera itong mga nasa gobyerno. Ganid na Yung bagang nakakuha ka na ng parang ganito ibig sabihin ng ganid para maintindihan ninyo. Kunwari, nagnakaw ka sa bangko. Magkano yung ninakaw mo sa bangko? 100 million. Ninakaw mo. Paglabas mo, Paglabas mo doon, nandun ka na, sasakay ka na sa kotse. Yung runaway vehicle. Yung tatakbo na yung sasakyan mo. Yeah? Bigla mo naalala, ay sandali, doon sa counter 3, kabisado mo pa. Doon sa counter 3, may naiwan na 100,000. Pero may hawak ka ng 100 million, May hawak ka ng 100 million. Papasok ka na ng sasakyan para tatakbo na kayo. Sa sobrang ganid mo, binalikan mo pa yung 100,000. Yun, dumating na yung pulis, huli ka. So ibig ko lang sabihin mga kababayan, ganun po ang description ng ganid. Sagad sa buto. Marami ka nang nanakaw, gusto mo pang dagdagan. Di ba? Kahit hindi mo na nga alam kung saan mo na ilalagay yung pera mo Dahil sa sobrang laki mo na Sino kaya yun, yung malaki na yun? Laki-laki mo na sa sobrang pagnanakaw mo tapos gusto mo pang madagdagan? Baka bangungutin ka niyan. Saan? Oo. Hindi naman ko si Atty. Vic sumasagot ka. Hayop ka banat ba?
Hindi kasi alam mo, eto maano yung ano ko dito eh. Naalala ko kasi po nung nagkasakit po ang aking ina. Sa ibang bansa po kasi, mga kababayan, hindi porket kumukuha ka sa insurance o sa kanilang mga alam mo yon, sa kanilang government, ibig sabihin mahirap ka, di ba? Hindi ganoon. Matik na po yun sa ibang bansa. Talagang ang kakargo sa'yo pag nagkasakit ka, insurance mo. Kasi nga, binabawasan ka sa sahod mo, sa gobyerno, o sa pribado, at the same time, may mga batas na doon mapupunta yung para ho sa may mga sakit. Alam mo, nung pandemya, diyan yung na-realize na pagsak talaga ang ating health system. Di ba ho? At nagkautang-utang nga po. Naintindihan natin kasi pandemya, walang trabaho. Pero yun nga yung nakakapagtaka. May mga problema na nga tayo noong time na yon. May mga kailangan na tayong bayaran noon. Ngayon na may pondo na tayo, bakit inilipat, tinanggal? Ang daming sakit na, alam mo yon, sa Pilipinas, hindi porket siguro kung meron mang kayang magpagamot lang dyan, mga milyonaryo siguro yun. Yung talagang milyonaryo. Di ba? Yun yung kaya magpagamot nang hindi tumihingi ng tulong sa gobyerno. Pero tayong ordinaryong Pilipino, even yung tinatawag nating middle class, hindi natin kaya yan. Pag nagkasakit ka, ubos ang pera mo. As a matter of fact, we are working for our health. Remember that? Yan isa sa mga dahilan kung bakit tayo kumakain ng todo-todo. Pinag-iipunan mo yung gamot mo dahil magkakasakit ka pag tanda mo. Tama, mali? Di ba? Yan ang dahilan eh. Etong ngayon, etong tanong dito. Bakit yan ang ginawa ng gobyerno? Hindi na nga maayos ang healthcare system ng Pilipinas. Meron tayong PhilHealth na supposedly sasalusana sa atin. Na-discover nga ni Senator Bongo, di ba? May mga hindi pa kayang tustusan. Sa akin noon, dami lumalapit sa akin. Wala ako napapailing lang ako kasi una-una, wala naman akong pera na masasabi kong talagang kaya kong tumulong sa taong may sakit. So naghahanap ako lagi ng tutulong na pero iisipin mo, bakit ganun sa Pilipinas? Nakakalungkot eh. Di ba? Nakakalungkot po sa Pilipinas, pag may sakit ka, maghanap ka ng kakilala na politiko para tulungan ka. Hindi, wala namang masama na tumulong. In fairness to sa mga politician na tumutulong, walang masama na tumulong. But ako, hindi ako masaya sa ganun. Oo, nakatulong. Ang dami nating natulungan through Senator Bongo, through Senator Robin Padilla. Marami ho tayong mga inire-refer sa kanila na tinutulungan nila. Directly, hindi ako involved. Pero gayon pa man, the question is, bakit tayo umaabot sa ganun? Kasi nga po, malaki ang problema natin sa healthcare system natin. At yan po ay PhilHealth. Magtataka ka, may pera naman pala. Bakit tinanggal? Ba't hindi na lang gamitin yun pang MRI, pang CT scan, pang opera, di ba? Yung ano ba yun, yung sakit sa yung matinding kailangan laging binobomba. Almuta ko na kung sakit yun. Hindi, di ba ho? I mean, kulang-kulang tayo sa ganyan eh. Bakit hindi na lang doon gamitin yun? O kaya kahit nga sana bumili ng mga instrument, ibig sabihin yung ginagamit sa, alam mo yun, sa pag may mga sakit, bakit hindi ganun? Di ba ho? Yun na nga. Eto,